Nagbabalik po ng hirit mga kapuso. Pinakamalala sa buong Asya at pangatlo sa buong mundo ang Pilipinas pagdating sa traffic. Base po yan sa kalalabas lang na 2025 TomTom Traffic Index Report na gumagamit ng GPS data sa pagsusuri. Batay sa nasabing report, katumbas po ng halos 6 na araw sa isang taon ang nasasayang sa bawat Pilipinong commuter dahil sa traffic. Ramdam na ramdam nga yan ng mga kapuso natin. Ito po ang mga pahayag nila. Paano po kayo naapektuhan ng traffic? Sobrang daming sasakyan at saka yung oras ko na dapat kong makuha, hindi ko na makuha sa sobrang traffic. Pag traffic, matagal makapagalit ng pasahero. Pagka pupunta ka sa work, malilate ka kasi traffic. Tapos, mainit pa. Ang laki ng oras na nakakain niya, miski maaga kung nakakapasok. Papasok ko sa school or sa work, sobrang traffic. So, lagi akong nag-a-advance ng pasok. Then, kailangan maaga gumising para lang makapasok ako. Ang matagal ng issue ng matinding traffic ang hihimayin natin na issue ng bayan. At live this morning, makakasama po natin MMDA General Manager Nicolas Torre III. Sir, welcome. Good morning. Thank you, sir. Thank you. General GM ang itatawag ko po sa inyo. Yan. Una-una, General, ano bang reaksyon ninyo sa lumabas na report na ito na Pilipinas ang most congested country sa Asia at ang Manila nasa 40th most congested city raw po? Ito na. Yes. Lumaki lalo ang challenge. Okay. At na malaki sakit ng ulo nga yan. Pero yan, ay, may solusyon yan. Pero Hahanapan natin ng solusyon. ito ho'y tinatanggap natin. Hindi naman natin nire-refute. Hindi naman siguro. Hindi naman. Those are the numbers. Hindi po pwedeng... Data deny ito, yan. ano? Data yan. Okay. Sir, as a former Chief PNP, now General Manager ng MMDA, linawin nga po natin, ang chairman po si Attorney Romando Artes, Yes. kayo po ang General Manager. Ano ho ba ang difference ng trabaho ninyo? In a private company, think of a CEO Okay. and the COO. Kayo po ang COO. Ako ang CEO. Kayo mag-execute ng mga polisiyang bubuin ng MMDA. Noong na-appoint po kayo bilang MMDA General Manager, ano ho ang marching order sa inyo ng appointing authority, the President? Well, it's siyempre tulungan ng MMDA, tulungan si Chairman Artes sa mga day-to-day operations ng MMDA. Anything specific? Parang halimbawa yan, masyado naman traffic. Do your thing. May Kasama ganon. yan. Kasi ang MMDA ay may 7 areas eh. Kasama dyan yung urban renewal, traffic, flood control, solid waste management, etc. etc. So yan yung mga concern natin na dapat tinututukan. Pero siyempre, ang pinaka-concern po ng average Filipino ay yung traffic. Ano? Bilang General Manager, ang mindset nyo, I suppose, is you bring into the MMDA a law enforcement perspective. Ano ho kaya yung nakikita ninyo, General, na mga low-hanging fruits, ika nga? Pag minamasdan nyo ang mga kalsada sa Metro Manila, meron ba kayong napapansin na pwede nating agarang i-implement ito na malaking magiging impact sa mga commuter at mga motorista? Alam mo sir, yung una kaagad na expectation sa akin dyan, law enforcement dahil pulis nga ako dati. Pero dapat natin maintindihan, ma-explain sa ating mga kababayan na ang traffic, ang pinakauna talaga dyan, engineering. 3 E kasi yan eh. Engineering, education, enforcement. Okay. So, ang engineering nagsisimula yan sa isa pang letter E, environment, environmental scan. So, tinitingnan muna natin anong itsura ng ating environment, anong itsura ng ating mga kalsada, gaano ang dami ng, yung datos na sinasabi ng TomTom. Yan, basically. And then we go for the engineering. Paano ba natin to i-manage through engineering solutions, itong mga problemang to. Tapos, education, maintindihan ng ating mga kababayan na ito ay ginagawa natin to para sa ganitong purpose. And then, pag ang enforcement is sa dulo na yan eh. Kung hindi susunod, pipilitan natin sumunod. Gagamitan natin ng pwersa, ng ticket, gagamitan natin ng multa, etc. So, bottom line, sa ngayon, last week, I went to UP National Center for Transportation Studies, nakipag-usap sa kanila. Tapos, pumunta rin kami sa Project NOAA kasi ang problema ng baha at problema ng traffic at problema ng basura, mga magpipinsan yan eh. Again, low-hanging fruits. Meron ho ba kayo mga observations? I know, kaka-1 month sa rin yung ho yata ngayon. January 26. Nakaisang buwan na kayo, tama ho ba? Essentially, this is my 4th week. 4th week, okay. Ano ho kaya mga, on the enforcement aspect, since yun yung expertise niyo, meron ho ba kayong balak na agaran
na ipatupad para maging mabilis din ang impact, maramdaman din ng mga motorista? Well, ang una is ilo-launch namin ito last week na ito ng training at ng dry testing. Yung 5 minutes response namin sa lahat ng mga kalsada. Alam natin ang mga kalsada as it is ay congested na. Pag may- Mas lalong maging congested yan pag may banggaan. Pag may tumirek, may aksidente, So lahat naman ng mga lugar na aming na covered, yung radial at saka circumferential Okay. roads, ay yun sa MMDA na AOR, Area of Responsibility. Pag may banggaan dyan, kailangan ng constable, ang aming mga traffic enforcer makarating sa loob ng 5 minuto para makapag-provide ng kung ano man ang So yung assistance 5-minute na kailangan. response natin, nung kayo po yung Chief PNP, dadalhin nyo dito sa Yes. MMDA Yes. in response to traffic accidents. Yes. Ayan. And again, they can, we have to, gusto namin is, pag nagkaroon ng banggaan na nakarating ating enforcer, review kagad ng CCTV, at pag nakuha sa CCTV ang banggaan, i-extract na kaagad at sabihin na kaagad sa parties concerned na kunin namin ang mga Viber Para number ma-clear nyo, na agad. ibibigay namin sa inyo, tumabi kayo, doon kayo magdiskusyon sa tabi ng daan. Correct. Huwag sa gitna ng daan. Right. Para po masolusyonan yung traffic na nabanggit ninyo, nakipag-usap kayo sa NCTS, National Traffic National Center for Traffic, for Tapos Transportation yung NOAA, ano naman ho ang ano yung highlights sa naging pag-uusap ninyo? Well, may mga partnerships na kaming online, tapos magpipirmahan kami ng memorandum of understanding. We took it up with the UP President. So, ang mga areas na pwede kaming mag-collaborate para, yun nga, pinaka-importante dyan sa engineering design and engineering education sa ating mga kababayan. Yung traffic ho natin, hindi naman yan rumerespeto ng boundary ng mga LGU. No? Yeah. Kailangan ho siguro holistic, consistent ang ating traffic rules. Ano ho ang balak ninyo para gawing, yun nga, maging mas, kumbaga isa lang ang magiging prinsipyo natin sa pagpapatupad ng traffic rules sa Metro Manila? Actually, lahat naman ng ginagawa ng MMDA is done through the Metro Manila Council. So, ang presidente niyan, si San Juan Mayor Francis Zamora, and silang dalawa ni Chairman Don Kumusta na Artes. po pong coordination ninyo? We're very close, closely working with each other. Okay. Chairman Don is doing the liaisoning with them, at pagkatapos ako rin personally sa ground level, ako ay personal nakikipag-usap sa mga mayors, nagko-courtesy call ako sa ngayon, nasa process ako ng courtesy call, and making sure that ang aming mga i-craft na mga solutions ay i-present mo namin sa local government para merong acceptance, merong buy-in ang ating mga local LGUs. Ito naman ho, usap-usapan na recently itong nag-viral na sagutan ng enforcer at driver dahil kupas na yung yellow lane sa Pasay. Sa pahayag po ng Public PIO o Pasay Public Information Office, idinulog na raw ito sa inyo, sa MMDA. Ano bang sagutin nyo rito? At anong bang gagawin sa mga similar situations na burado na ho eh? Yung mga markings sa atin eh. Yan ang sinasabi natin na engineering solutions. No? So yan, nagkaroon ng dispute dahil nga totoo nga naman, tanggap natin na talaga namang kumupas ang yellow lane. So ngayon, pinagawa na natin ng bago, may solusyon na kaagad muna. Pero ang sunod niyan is tanggap naman natin na kailangan nating turuan pa ng customer relations ang ating mga enforcers. Just making sure that they know how to handle yung different situations. Kasi alam nyo naman, diyan sa ground, maraming mga variations yan eh. Walang cut and dried way to Correct. Walang cut and dried way to interact with people. So, sa mga variations na yan, tuturuan na lang natin sila on how to they be able to act professionally and they can act appropriate. At kailangan din ho siguro ma-realize sa mga enforcers natin na ang bayan ay nagbabantay. At may mga cellphone. Lahat po ng mga motorista dyan may cellphone. Kung ano man yung gagawin nilang mali, talagang madaling ma-record. Ito naman, General, mga tanong ng bayan. Mula kay Ronaldin Loterio, sobrang daming private car sa isang pamilya. Halos 3 ang kotse. Sa isang pamilya lang yan, ha? Kahit wala namang paradahan. Paano ho ba ito sosolusyonan, General? We will be very, very strict on, yung street parking. Street parking. If it's allowed, then it's allowed. If it's not allowed, then it is not allowed. So it will be done through the local government, to the barangay. At pag sinabi ng barangay na bawal dyan, ay mga... Ito ho, i-enforce personal natin yan. observation. Siguro ho, dapat consistent. Kasi yun, nagiging cat and mouse eh. Pag nandyan ang MMDA, kiklear nila. Pag talikod ninyo, ayan na naman sila. Totoo yan. Totoo yan, sir. Kailangan natin talagang magsimula naman sa ating mga
mamamayan ang pagsunod sa tamang alituntunin. Ito, tanong naman ni John Dexter De Lara, ang sabi po niya, ayusin nyo lahat ng road signage, road markings at traffic lights sa buong bansa sa isang buwan. Ba? May deadline si Kuya. Kaya ba yun, General? Yan, Sir Ivan, alam mo, yun nga sinasabi ko, traffic engineering. Ayan, road signs, markings, and everything. So, we are continuously doing that. It is round the clock. May mga crew tayo na talagang walang katapusan na araw-araw, tuloy-tuloy ang trabaho. Ito naman kay Troy Aglup. May traffic court. May traffic court ba sa Pilipinas, General? Saan maaaring i-apply ang mga traffic violation? May performance card ba yung mga enforcers ninyo? Uy, sa mga taga-MMDA, narinig nyo sa ating kababayan, hindi ko kilala yan, performance card. Pero on the second week ng aking meeting dyan, individual performance card ang aking isa sa mga advocacies na gustong dalhin sa MMDA. Kasi ISO certified naman ang MMDA. So, Yes. i-institutionalize namin na bawat isang traffic enforcer araw-araw may hawak siyang parang ID, pero nandun nakalagay kung ano ang kanyang mga expectations sa kanya, mga trabaho niya araw-araw, weekly, monthly. So, individual performance card. Ginawa namin sa PNP yan. Right. IP is my key ang tawag namin dyan. Isa ho yun sa mga balak nyong dalhin o dadalhin nyo talaga sa MMDA. Ano? Yes. Ito, General, baka may panghuling mensahe po kayo sa mga Pilipinong araw-araw pong nakararanas ng matinding traffic, napeperwisyo sa matinding traffic. Thank you, Sir Ivan. Maraming salamat sa inyong pagbigay ng oras sa akin para maihayag ang mga programa ng MMDA. Rest assured na ang MMDA po ay nagtatrabaho para sa maghanap ng solusyon para sa ating kalbaryo na araw-araw ay dinadanas. We feel you. Alam namin kung anong inyong nararamdaman. Kasi ako rin mismo ay nagbibisikleta rin actually. Mula sa opisina hanggang sa bahay and bahay-opisina. I've been doing that. So naramdaman ko rin ang kalbaryo na dinadanas ng ating mga kababayan. So sa ngayon, ang MMDA ay nandito para magbigay ng mga agarang tugon sa inyong mga problema. Tawagan nyo lang po kami sa MMDA 136. Yan po ang hotline ng MMDA. May 02 lang po yan para inyong mahingi kung ano ang appropriate, kung press 1, kung ito ay emergency, gaya ng mga banggaan, nag-stall lagi yung mga sasakyan, or kung ano man ang nakita nyong aberya sa daan. So, again, MMDA 136 at kami po ay tutugon sa inyong mga pangangailangan. General, may hahabol lang akong tanong. Kasi po yung magiging impact ng trabaho ninyo as MMDA GM, talagang pag kayo po yung nag-succeed, talagang matutuwa ang mga kababayan natin sa inyo. Ano ba ang plano ni General GM sa 2028? Naku, ay, Ivan, ang layo naman. Ang layo nun. Ano ba? Nagsisimula pa lang Kasi yun, 2026. lumulutang yung pangalan ninyo sa mga posibleng, alam nyo na, Ayan ang problema tumakbo natin. sa mataas na posisyon. Lumutang ang pangalan ko dyan. Mamaya lumutang na ako sa Ilog Pasig. Ang sa atin lang naman, Sir Ivan, ay maraming salamat sa inyong tiwala. Maraming salamat sa mga tanong na ganyan. Pero pagbigyan niyo muna ako magtrabaho muna sa ating mga kababayan sapagkat ito ay isang advokasya na hindi lamang para sa akin, kundi para sa pamilya rin at para sa taong bayan. At speaking of takbo, malapit na po. 2026, tatakbo ako. Tatakbo ako sa takbo laban sa mga bully, version 2. May ganun, ha? Sige, tell us more about that, General, sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat, General Ivan, Torres. thank you. Sir, kung may take away ako sa interview na to, isa yung 5-minute response na pinapangako ninyo. Dadalhin ninyo sa MMDA yung 5-minute response na ginawa ninyo sa PNP at syempre, yung stricter enforcement, pag bawal. Dahil si General Torrejo ay enforcer, pero hindi lamang enforcement ang aspeto ng traffic management, na rin din po ang engineering solutions. Mahaba-haba pa ito, General. Good luck sa inyo, sir. Good luck. Yes, sir. Maraming Mga salamat, sir. kapuso, ang mga mahalagang usapin ng bansa, bubusisiin at hihimayin natin dito sa Issue ng Bayan. Magbabalik po ng hirit. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.